Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines and Shalom din po sa mga kapatiran na manonood sa Republis. Ngayon po ay 09/27/2025 at 4:30 na po ng hapon mga kapatid. Sa Gregorian, ngayon po ay araw ng Sabado, ngunit sa Yahuwah's calendar, ngayon din po ay 7th day of the week, mga kapatid. Tuwing nasa 7th day of the week tayo, meron tayong Shabbat gathering kaninang umaga, 6 o'clock, mga kapatid. Then ngayon, 4 o'clock, another Shabbat gathering. So, tuwing tayo ay nagtipon-tipon, katulad nito, meron tayong Torah reading. We are on a series of reading, mga kapatid. We're done with chapter 38 ng Isaiah, or balik tayo sa Yahudyat, Yasha, Yahu, mga kapatid. So ngayon, nasa chapter 39 na po tayo, to be exact. So bago natin tawagin ang ating kapatid na si Sister Bakar Asayaw, ito lang po yung nais kong bigay ng konting introduction. Human inconsistency po, yung ating napag-usapan na mula sa chapter 38 hanggang ngayon sa chapter 39 ng Isaiah or Yesaya o human inconsistency or human inconstancy. Okay, mga kapatid? Yung magbago-bago or hindi consistent, mga kapatid. So, ano po yung nagiging consequence? Yes. Ano po yung nagiging consequence dito, mga kapatid? Because of human inconsistency or human inconstancy, mga kapatid, it sent them to exile. Meaning, sila po ay napunta doon sa captivity or exiled doon sa Babal o Babylon, mga kapatid. So, yun po yung masasabi natin na consequence. May consequences pala, mga kapatid, na mangyari sa ganitong katangian ng isang tao. Kung titingnan natin, dahil sa hindi tamang responses ni Kasakyao, also known as Hezekiah, mga kapatid, being inconsistent, being inconstancy, mga kapatid. So kaya naging exile ang sangkatauhan, mga kapatid, dahil sa si Hezekiah or Kasakyao ay naging self-centered nga. Ayon sa ating napaliwanag batay sa 2 Chronicles chapter 32, his heart was lifted high. Pagkatapos niyang nanalangin, mga kapatid, his heart was lifted high. So, ibig sabihin, naging arrogant, naging boastful siya eventually, mga kapatid. Dahil dyan, talagang mahirap na paniwalaan pa ang kaniyang leadership, mga kapatid. So dahil dyan, ang sangkatauhan ni Abba Yahuwah ay talagang ibibigay na nila ang kanilang full trust and full confidence doon kay Abba Yahuwah. Dahil nga may pagkakamali na si Haring Kasakyao or Hezekiah, mga kapatid. If you remember kung ano pong sinabi ng Taalyam or Psalm 118 verse 8. Ano pong sinabi doon? It is better, o Psalm 118 verse 8. Sinabi po doon ng psalmist na it is better to trust in Yahuwah than to trust in man. Okay, it is better to take refuge in Yahuwah than to take refuge in man. Or another way of saying it, it is better to trust in Yahuwah than to trust in man. Verse 9 po ng Psalm 118, verse 9, ano pong nakasabi dyan? It is better to take refuge or it is better to trust in Yahuwah than in princes. O, di ba mga kapatid?
Dahil nga, ang tao, ano po ang katangian ng tao? Inconsistent. Inconstancy, mga kapatid, ng ugali ng tao. So better to put our trust and our confidence in Abba Yahuwah, mga kapatid. So that being said, tayo ngayon ay babasahin natin ang chapter 39 at tanungin ninyo ang inyong sarili. Was it advantage na na-extend ang buhay ni Haring Kasakyaw, mga kapatid? Merong advantage ba? Or on the other hand, disadvantage? Okay, so as we welcome Sister Bakar Asayao, mga kapatid, maaring marami na pong mga thoughts, questions na naglalaro sa inyong mga puso't isipan based on this short introduction or information. Go ahead po, Sister Bakar Asayao, Sister Tessie. Shabbat Shalom, Paspaka. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A reading from Yeshayahu 39 from Hallelujah's scriptures. At that time, Merodach Baladan, son of Baladan, sovereign of Babal, sent letters and a present to Kazakyahu, for he heard that he had been sick and had recovered. And Kazakyahu was pleased with them and showed them the house of his treasures, the silver and gold, the spices and precious ointment, and all his armories, and all that was found among his treasures. There was not an object in his house or in all his rule that Kazakyahu did not show them. Excuse. And Yeshayahu the Nabiam went to sovereign Kazakyahu and said to him, "What did these men say, and from where did they come from?" And Hizkiyahu said, "They came to me this men from Babal." And he said, "What have they seen in your house?" And Kazakyahu said, "They have seen all that is in my house. There is not an object among my treasures that I did not show them." So Yeshayahu said to Kazakyahu, "Hear the word of Yahuwah of hosts. See, the days are coming when all that is in your house and what your fathers have stored up until this day shall be taken away to Babal. Not a mother shall be left, declares Yahuwah. And they shall take some of your sons who are born to you, whom you bring forth, and they shall be eunuchs in the palace of the sovereign of Babal." And Kazakyahu said to Yeshayahu, "The word of Yahuwah which you have spoken is good." And he said, "Because there is peace and truth in my days." Yada Yahuwah. Ayaw sa magandang pagkabasa. Yung Nabiam, that is the best way to read is Nabia because nag-iisa lang siya. So, okay po. So, Yes. anyway, the rest of the reading was also correct. So, Yadayawa, mga kapatid, sa 8 lang na mga verses na ating nabasa. Kaninang umaga, we already gave this announcement na ito yung ating babasahin today. So, baka or malamang may mga research na kayong ginawa batay dito sa ating nabasa ngayon, narinig sa pagkabasa ni Sister Bakar Sayaw. So mga kapatid, it's good to hear first, no? Makinig muna tayo sa ano po yung inyong mga sharing dito. Let's hear, see you share kung ano po yung mga na napag-aralan ninyo batay sa ating nabasa. Go ahead po, Sister. Will you be the first one, Sister Bakar, Sayaw? Yes po. Okay. Nabasa at nalaman natin sa nagdaang chapter 37 na nagkasakit at may taning na ang buhay ni Kasakyahu. Tama. Ngunit sa isang himala galing kay Abba Yahuwah, si Kasakyahu ay gumaling at
na-extend pa ng 15 years ang kanyang buhay. Tama. Nabasa natin sa verse 1 dito sa chapter 39 na sinabing pinadalhan si Kasakyahu ng sulat at mga gifts galing sa hari ng Babal. Dahil narinig nilang nagkasakit at gumaling itong si Kasakyahu. At pagkatapos sa sulat at mga gifts ay bumisita itong mga taga-Babal kay Kasakyahu. At dito sa verse 2, sinabing si Kasakyahu ay natuwa sa kanilang pagbisita at ipinakita sa kanyang mga bisita ang palasyo at lahat ng mga mahalagang bagay sa loob ng palasyo. At tungkol dito, sa verse, sa 2 Chronicles 32 verse 25 na nagsabing Kasakyahu's heart was lifted up or naging proud. Ang masasabi ko dito ay yun na nga naging sa pagpagaling sa kanya ni Abayaowa ay nakalimutan niya na ang pagluwalhati kay Abayaowa at ang pagbisita sana sa kanya ay pwedeng dahil sa pagkamangha ng kanyang mga bisita sa kanyang pagkagaling sa kanyang sakit. At kung ano yung tungkol sa sign or about sa shadow na nangyari, ganon. Para sa akin, pagkakataon na sana ito ni Kasakyao na ikwento, i-share Yun ang ang i-highlight kung niya sa gaano ina. Tama. kapangyarihan, paano gumawa ng milagro si Abayaowa para gumaling si Kasakyahu. Dito matest or masubukan ni Abayaowa kung ano ang laman ng puso ni Kasakyahu na siya ay pinagaling ni Abayaowa. Kasakyahu should have shown him humility through honor and esteem for Abayaowa. But sa halip na ipagmayabang ang kapangyarihan ni Abayaowa sa kanyang mga bisitang itong mga bisita niya na walang paniniwala kay Abayaowa, ay ang pinagyabang ni Kasakyahu ay ang material na bagay sa palasyo ang kanyang pinalandakan, ipakita. Maganda sana kung ang pinakita ni Hizkiyahu sa mga bisita ay ang halimbawa worshiping in the temple, paano ang mga pari at mga Levites mag-worship sa loob ng templo at pinarinig sana nila ang magagandang pag-awit para kay Abayaowa at pagbabasa ng kanyang mga salita ni Abayaowa. In-explain sana ni Kasakyahu na ang templo ay kung saan nakatira ang makapangyarihang aluwa na nagpagaling sa kanyang sakit. Napakaganda sana kung umuwi at bumalik sa kanilang lugar ang mga taga-Babylon na dala-dala ang kaalaman o paniniwala kay Abayaowa. Ang mga ito ang hindi naisip ni Kasakyahu. Bagkus, napuno ang kanyang puso ng kayabangan at nakalimutang luwalhatiin si Abayaowa sa harap ng kanyang mga bisita. Tungkol naman doon sa question mo, Brother Dan, kung advantage ba yung pagkagaling niya or for extending his life for 15 years. Sa nabasa ko, physically, advantageous kasi makapagpagawa siya ng mga kabutihan sa kanyang lugar dahil yun na nga may threat pa rin ang mga Assyrians na lulusubin yung lugar niya. Kaya marami siyang pinagawa na mga para hindi sila matatalo doon sa mga Assyrians. At
Ang disadvantage lang doon sa kanyang spiritually Hmm. disadvantage, yun Opo. na nga kasi naging proud siya at nakalimutan niya ang about kay Abaya Uwa na, na sana yun ang pinaka main point niya sa pagbisita sa kanya na ipag-share niya ang power or skill ni Abayo sa kanyang mga bisita, hindi yung lahat ng mga ari-arian or mga nasa loob ng palasyo. Yun lang po, Brother Dan. Yadayawa. So, napakaraming mga points na nabanggit na dito ni Sister Bakar sa iyo, mga kapatid. So, na-emphasize yung connection sa nakaraang chapter na-emphasize na dito kung saan yung kanyang puso na lifted up at naging proud siya na ano pa, nag-continue pa dito sa chapter 39, mga kapatid. At maganda yung pagka-highlight mo na merong advantage at merong disadvantage. Okay, mga kapatid? What a great lesson na sana doon sa advantage na binigyan siya ng extension, sana na nakip niya or na-maintain niya yung pagiging humble at yung pagbigay ng esteem kay Abay Yaoa. So, totoo yung sinabi mo na that could have been an opportunity to share sa kapangyarihan at paggawa ni Abay Yaoa ng miracle na binigyan siya ng additional na 15 years. So, what is that to us, mga kapatid? Bawat panahon na binigay ni Aba sa atin, na pagkakataon, kumbaga, mga kapatid, na ipakilala siya or bigyan papuri ang kanyang pangalan, dapat i-grab natin yung bawat panahon na ibinigay sa atin, mga kapatid. Okay? Kasi yun po ay kalooban ni Aba Yahuwah. Given us that time and door and given us the position and the title, the capacity na pwede natin gawin yon, mga kapatid. Halimbawa, binigyan ka ni Aba Yahuwah ng mga posisyon sa trabaho man or may mga circle of influence, may mga friends po kayo na you are being look up or binigyan ka ng pagkakataon na makapagsalita ka, then those are appointed times na hindi natin dapat ipagkait or hindi tayo dapat maging tahimik. Okay, doon sa ano yung nagpagkilala natin kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Yada Yahuwah sa sharing na yan and all esteem and praises kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Anyone else would like to share ano pa po ang inyong mga napansin dito sa ating mga nabasa? Anyone would like to add some more? Okay po. Who would like to break the silence? Okay, habang nag-iisip kayo, mga kapatid, let's keep the ball rolling para we can make use of the time and then balikan ko kayo mamaya. Salamat, Sister Bakara, sa iyo sa pagkabasa at pagbabahagi rin. To continue, mga kapatid, doon sa napaliwanag na ni Sister Bakar Asayaw, highlight natin balik itong phrase dito sa verse 1, at that time. No? Okay, tingnan mo yung verse 1, at that time. So, itong phrase na at that time, mga kapatid, connects these events with chapter 38. Okay, itong phrase na at that time, sa panahon na iyon. Anong panahon na iyon ang pinag-usapan? Yung chapter 38, mga kapatid. Okay, so as we notice, dito sa verse 1, meron pong panauhin na dumating. Merodak Baladan, okay? Merodak Baladan. Dala po ang letter, okay po,
dala po yung letter na nanggagaling sa Babal, sovereign of Babal. Okay? The time Merodach Baladan, son of Baladan, okay, sovereign of Babal. So, yung kanyang anak, okay, pinadala at dala yung letter ng kanyang ama, na batid na si Baladan, ang sovereign ng Babal o Babylon, mga kapatid. Okay? At siyempre, kung ikaw si Yasayao bilang hari, ano kaya yung tingin mo, mga kapatid? Okay? How would you accept the letter and how would you consider that letter na hindi lang letter ang binigay but meron ding mga regalo, mga kapatid. May mga gifts also presented. Okay? So, siyempre, dito sa pagtanggap ng letter at nabasa doon na ah, nag-recognize, nag-acknowledge po yung sovereign ng Babal na kung saan nabalitaan nila na nagkasakit na siya at ngayon ay naka-recover. Okay? So, makikita natin dito mga kapatid na malaking ano po yon, malaking kumbaga it's Honor. really ano po? It's Honored siya na ano po, brother, tama, no? it's an honor. It's a great honor na yung pinaka-sovereign doon sa ibang bansa na kung saan ang Babal o Babylon, mga kapatid, ay nagbigay sa kanya ng letter of recognition. Tapos meron pang mga gifts na pinadala din, mga kapatid. Now, pag-usapan muna natin yung kalagayan ng sa ating napag-usapan sa nakaraan. Di ba mga kapatid, sa nakaraan, yung hari ng Assyria, na sino ngayong hari ng Assyria? Asirus, Yung leader ng Assyria na kung saan pinatay ng kanyang anak. Okay? Naging, alala niyo po mga kapatid, sino yon? Sinakirip? Yes, Sennacherib. Okay? Yes. So, si Haring Sennacherib sa nakaraan, chapter 38, pinatay po ng kanyang dalawang mga anak. Di ba, mga kapatid? So, ibig sabihin, humina na ang empire o buong empire ng Assyria sa panahon na ito, mga kapatid. Okay, yun po ang phrase doon na at that time. Humina na yung Assur o Assyria dahil napatay na yung hari nila, mga kapatid, napatay na sa panahon na ito. So, kumbaga, naging mahina na ang Empire of Assyria at dito ngayon sa kasalukuyan, meron ng na-appoint na leader ng Babal o Babylon, mga kapatid. Okay, so hindi pa siya completely naging powerful ang naging powerless na ang Assyria, but meron ng binigay na pagkakataon na ang Babal ngayon, yung Babylon, ay magiging ano na po sila. Okay? Sila na yung magiging next na empire. Humina na ang Assyria o Assur, humina na sila. Ngayon, lumakas na ang Babal o Babylon Empire, mga kapatid. Ayon sa pag-aaral, ang Babal sa panahon na ito, 705 BC, mga kapatid, ay nagkakaroon na po ng independence mula sa Assyria. 705 BC, nagkakaroon na po sila ng independence. So, ibig sabihin, yun nga, humina na ang Assur, at lumalakas na ang Babylon o Babal as an empire, mga kapatid. But in the scripture, itong word na Babal o Babylon, hindi lang pala natin ito titingnan more of the ancient culture, mga kapatid. Hindi lang natin titingnan itong Babal o Babylon as an ancient culture, but it also represents everything in this world. Okay?
Yung Babal o Babylon, mga kapatid, represents not only a culture of ancient time, but it also represents everything in this world. Okay? Or everything of humanity in this fallen. Okay? Itong fallen na sanglibutan, mga kapatid. Ano po yung background ng Babal? Ayon po sa mga other references, halimbawa, katulad sa Genesis o Barasya chapter 11 verses 1 to 9. Diyan pa pala matrace up yung Babal, mga kapatid. Yung Babylon o Babel. Okay, doon sa Barasya or Genesis 11, 1 to 9. So ano po yung maalala po nyo dyan sa, hindi na lang natin basahin ang 1 to 9 kasi ang haba. Ano Tower? po yung maalala nyo? Yes, Tower of? Babel. Yeah, Tower of Babel o Babal, mga kapatid. Yun ang pinaka-root ng empire ng Babylon, mga kapatid. Yung Tower of Babal o Babel, mga kapatid. So dito makikita natin na it was Nimrod. Okay, na kinikilalang mighty one sa panahon na yun, mga kapatid. Both human being, kinikilala nila si Nimrod as a human being, but also on the other hand, kinikilala nilang mighty one sa panahon na yan, mga kapatid. Na kung saan siya yung nag-utos na gagawa ng tower, okay, na kung saan that would speaks of themselves, mga kapatid. So, Babal is really a world system, mga kapatid, that would go against sa pagbigay pugay o pagbigay esteem kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Look at Isaiah 13 verse 9, okay? Can somebody go there? Isaiah 13 verse 9. Okay? And then somebody also can go 1 Peter 5:13. Then somebody can also go Revelations 14 verse 8. And then Revelation o Kasaon 18 verses 2 to 3. Okay? Sino pong mauna doon sa Isaiah 13 verse 19? Ako, And- Brother Dan. Opo, go ahead. And then following that is 1 Peter 5:13. And then after 1 Peter 5:13, Revelation 14 verse 8. Go ahead po, Sister Azara Bachao. Ah, Brother, sorry po. Different verse ang aking gumenasay. Sino po yung kanina? Sorry po, Brother Dan. Okay, so sinong mag-volunteer? 13 verse 19 ng Yesayao, mga kapatid. Yesayao o Isaiah 13 verse 19. Who would like to read that? Ako, Brother Dan. Okay, ready na po si Sister Bakar Asayao. Go ahead po. Yeshayahu 13, verse 19. And Babal, the splendor of reigns, the comeliness of the Kasdites' pride, shall be as when Aluayam overthrew Sodom and Amorah. Si, Sodom and Amorah. Opo. So makikita mo dyan yung kanilang pride. Yung kanilang achievement, no? Tama ba, sister? Yung kanilang achievement, okay? Splendor of reigns. See? Napakatindi yung kanilang mga achievement in terms of splendor of reign, mga kapatid. Okay? At nakikita nila yung comeliness of the Kasdites. Pride shall be as when Aluwayam overthrew Sodom, okay, and Amorah, mga kapatid. So, yan po ay pag-describe kung ano yung Babal, mga kapatid. What about sa 1 Peter 5:13? Then somebody can go Revelation 14 verse 8. Sino po ang pwedeng magbasa ng unang patar o Peter, if you wish to Ako, call Brother it? Dan, 1 Peter 5:13. 13, go ahead po. She who is in Babel, chosen together with you, greets you, also my son Marcos. Ito po Okay. yun? So, ayan, 1 Peter 5:13 ba, no? Opo. Okay, so what do we know here?
Ano po 1 to? Peter 5:13. Okay, tama? She who is in Babel, chosen together with you, greets you. Also, my son Marcos. Okay, so referring to a place, Babal, okay, in which Marcos was greeting at this time, mga kapatid. Anyway, so a place where it is called Babal o Babel, mga kapatid. Okay, what about sa Revelation 14 verse 8? And then Revelation o Kasaon 18 verse 2. Can somebody go there? Ano pong sinabi ng 14 verse 8? Kindly unmute po and then read for us kung anong nakasabi dyan. 14 verse 8. And another messenger followed saying, Babal is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her warring. Okay, so great city has been fallen, mga kapatid, and because of that great city, ano po, marami pong na intoxicated sa kanyang ano po, warring or adultery, mga kapatid. Yes, tama po. So, achievements. So, yan mga kapatid, makikita natin na talagang naging sikat itong Babal, mga kapatid. But kaya lang, yun na nga, made all nations drink of the wine, okay, of the wrath of her warring, mga kapatid. So, yan po ang description. But let's proceed sa last po na passage on Revelation o Kason 18, verse 2 to 3. Sinong magbasa po? 2 to 3 ng Kason or Revelation 18. Ako, Brother Dan. Salamat po. Sister Azara Bacheo. And he cried with a mighty voice, saying, Babel the great is fallen, and has become a dwelling place of demons, a haunt for every unclean spirit, and a haunt for every unclean and hated bird. Patuloy po sa verse 3. Because all the nations have drunk of the wine of the wrath of her whoring, and the sovereigns of the earth have committed whoring with her, and the merchants of the earth have become rich through the power of her riotous living. See? Talagang makikita mo yung how interlinked it is. How intertwined it is sa sistema. It talks about system, mga kapatid. System ng makamundong sistema, mga kapatid. Na kung saan yung wealth, nandiyan yung warring, okay? Nandiyan yung power, nandiyan yung lahat ng mga, it talks about merchants, business, mga kapatid, power, pera, grabe, and yet riotous living. Okay? Ano ibig sabihin ng riotous? From the word riot. Ibig sabihin, walang awa, mga kapatid. Walang awang pamumuhay na nang aapi dahil there is the abuse of power, mga kapatid. So, yan po. This is a world system. At hindi lang po ito sa mga government offices, nandyan din po sa loob ng religion, mga kapatid. So, yan po. We have discussed a lot of things in the past concerning this. But ito lang po yung summary natin na Babal o Babylon is not only referring to the ancient empire, mga kapatid, but it refers to a world system of warring, adultery, mga kapatid, business, at marami pang iba na kung saan this is indeed a system that opposes, okay, the truth that opposes the work of Abba Yahuwah. And dito sa mga nabasa natin, fallen, the city has been fallen.
and has fallen, mga kapatid. So meaning to say, time will come na darating ang judgment sa babal na yan, mga kapatid. Moving on tayo sa verse 2. Dito sa verse 2, yes po, whoring. Yes, salamat sister sa how to pronounce it. Whoring, mga kapatid. Okay, so dito sa verse 2, balik tayo dito sa verse 2 ng Yeshayahu 39, mga kapatid. If you look at verse 2 of 39, anong response, mga kapatid? Kasakiao was pleased with them. Okay? Kasakiao received them gladly. Okay? Yan po. Welcome them gladly. So, kung tingnan mo, talagang you will be allure doon sa pagbigay ng malaking honor. Okay? Meaning you will be tempted to also show something, okay, dahil ikaw ay binigyan po ng recognition, mga kapatid. Be careful with that, mga kapatid, kasi yung mga recognition na yan can be a flattery recognition. Okay? Once the flattery recognition, binigyan mo yan ng halaga at tinanggap mo yan, mga kapatid, that becomes what? Okay? Right. That becomes very, very dangerous. Okay? Sa iyo, magiging source of pride mo yan. And eventually, hindi mo mabantayan. That becomes also a dangerous attack. A dangerous penetration kung ano po yung intention ng tao na nagbigay ng flattery recognition sa inyo o sa atin. Are you getting the idea, mga kapatid? Mamaya, bago tayo magtapos, balikan natin yan. I'm just giving you the introduction and the appetite to allow your mind to process what's going on here, mga kapatid. Okay? So yan po, the man whose belief stood from the Assyrian intimidation now melts in the face of Babylonian flattery. Okay? Yung tao na ating tinutukoy dito ay si Kasakiao, na kung saan against Assyrian intimidation, pinalibutan na ang kanilang lugar. Mga kapatid, hindi siya na-intimidate, hindi siya natakot. Dahil sa panahon na yon, he was directly connected kay Abba Yahuwah. Pumunta siya doon sa Hayakal o doon sa temple at nanalangin, dala yung letter, nanalangin, at humingi ng tulong kay Abba Yahuwah. Directly connected siya doon, kaya hindi siya na-intimidate. Dito ngayon, sa ating na-highlight sa nakaraang chapter, naging self-centered na si Kasakiao, mga kapatid. At dito ngayon, dahil self-centered na si Kasakiao sa chapter 38, ngayon dito sa chapter 39, malinaw na kahit yung flattery recognition ng babal, tinanggap niya gladly, mga kapatid. And dito sa kanyang pagtanggap gladly, he is foolish not to look for ulterior motives. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, naging foolish si Kasakiao dahil hindi niya pinagmatsyagan, okay? Hindi siya nagmatsyag kung ano yung possible ulterior motive. Bakit yan ang ginawa? Bakit merong letter? Bakit merong recognition? And so on and so forth. Naging foolish ang kanyang puso dahil self-centered na nga siya, kaya hindi niya napansin na meron palang ulterior motives. Yes, political. Okay? Yes, that could be merong political intentions. Merong evil intentions.
hindi na nakikita ni Kasakyao, Sakyahu. mga kapatid. Okay? So, mahalaga na maging careful tayo diyan, mga kapatid. So, dahil diyan, mga kapatid, what happened is, Kasakyao nagiging unguarded in his openness to their visitor, mga kapatid, o to his visitors. Okay? Mahalagang word dito yung tinatawag natin na unguarded in his openness. Sa na-highlight na kanina ni Sister Bakara sa'yo, pinakita ang lahat. Okay? Yun ang masasabi natin mga kapatid na unguarded in his openness. Meron palang principle na ating makukuha dito mga kapatid. Itong issue on unguarded openness. Meron tayong principle na matutunan dito. Mamaya, balikan po natin yan. Connect po natin yan sa what's going on sa mga modern times natin ngayon, mga kapatid. Unguarded in his openness. Bakit po nangyari yon? Dahil nga, wala na siyang direct connection kay Aba Yahuwah, naging self-centered na siya, mga kapatid. Okay? Dahil dyan, he showed them his treasure in the house. All his treasures mula pa sa kanyang ama o papa o daddy na si Haring Ahas. Okay? Sa kasalukuyan. Ano yung lahat ng kanyang mga ari-arian, mga kapatid? Pinakita na. Showed, mga kapatid, them his treasure house. Meron lang akong katanungan, mga kapatid. Was there a moment sa buhay mo at sa buhay natin na nangyari yan, mga kapatid? Mga unguarded moments na, Yes. na instead Yes po. itago natin, i-seal natin yung mga info na iyan, okay? But unguardedly, nasabi natin. Yep. Akala natin maganda yung ating layunin sa paggawa noon, but na-carry over tayo sa scenario kung saan meron tayo thinking na that was good. But on the other hand, it was not good. It turned out it was not good, mga kapatid. Are you Yes, getting what's going I on? understand. Balikan natin mamaya, mga kapatid. That is just an introductory to what we are going to bring out towards the end, mga kapatid. Take a look at this sa situation ni Kasakyao. Perhaps Kasakyao wants to be counted to play a role, okay, in Babal's plan to topple down Assyria. Sa na-highlight ni Sister Bakar Asayao, merong political, ano po? Motives. Yes, merong si Kasakyao, hindi niya napansin na ang Babal, meron silang political ulterior motives. Si Kasakyao, ganun din po. Meron din siyang ulterior motives na parang maganda itong development na naging malakas. Powerful na ang Babal. So, kailangan ako makonected dito sa kanila para eventually maging mahina na ang Assyria at wala nang danger na mag-atake sa kanila. Yun ang akala niya. Mga kapatid, hindi niya akalain na which is yun ang human limitation, mga kapatid, na hindi niya akalain, which is the human limitation, na ang Babal pala ang merong evil intention na makaharm sa mga tao, sa katauhan ni Aba Yahuwah sa Yahuda, mga kapatid. So, yan po. Yung gusto niya na magiging
meron siyang bahagi doon sa political power ng Babal against Assyria. Yun po ang kaniyang intention, mga kapatid. Hezekiah, or rather Hezekiah or Kasakyao is losing his sense of Yahuwah. Nawala po yung kaniyang ah, pag-iisip na hindi siya dapat maglalaro doon because that is playing with the Babal system of this world, mga kapatid. To play with that, you are simply saying na, Abba Yahuwah, I don't need you anymore. Okay? Or to succumb, to submit to that, mga kapatid, is we are saying na, Abba, I can stand on my own so long as I'm connected with this or with them, mga kapatid. So, diyan nagkamali si Kasakyao, losing his sense of awe, reverence kay Abba Yahuwah, mga kapatid. He foolishly reveals, inviting plunder by Babal. So, ano yung ginawa niya? Ang lahat po, mga kapatid, ay pinakita niya. Okay? If you try to look at it, mamaya makikita natin, mga kapatid. Inviting plunder by Babal. Yung kanya palang pagpapakita, mga kapatid, sa lahat ng mga ari-arian is a way to invite Babal na mag-report yung anak ng hari, ng sovereign, mag-report doon. At pinakita yung lahat ng mga wealth. Okay, kasali po yung na-built niya na cities at iba pang mga silver and gold na sa kanilang treasury, mga kapatid. Napakita. And it give an obvious shall we say, report doon sa Babal. Oh, tingnan mo itong bansa ito, napakayaman ang hari and so on and so forth. So, it also created more evil intention against them, mga kapatid. Hindi niya napansin yun, but yun po ang nangyayari, mga kapatid. Bago tayo mag-proceed doon sa verse 3, bigyan muna natin ng relevance sa ating mga kapanahunan ngayon, mga kapatid. Itong scenario na pinakita yung unguarded openness, pinakita yung lahat na meron, mga kapatid. Bigyan natin ng relevance sa ating modern times. Yung mga unguarded openness. Paano ba ma-scam ang isang tao, mga kapatid? Di ba na idea? Paano ba ang isang tao ma-scam? Huwag malaman na ang dami mo. Yes, sister, go ahead po. Pag pinakita mong marami ka. Tama yan. Sa post, makikita ng iba yung mga post. Okay? Kung ano yung mga... Kaya mga kapatid, itong mga post na yan, it's a show of what? It's a show of pride and arrogance, mga kapatid. But it also led to what? Scamming activity. Kasi makikita yan ng public, yung mga post na yan. Bago ang sasakyan. Bago ang bahay. Ito yung ganyan. Di ba? Those show of things, mga kapatid, sa ating modern times, yun ang mga unguarded openness na pinakita sa public na magiging dahilan kung merong mga scamming activity, mga kapatid. Okay? Ano pa? Kung yung issue on openness, okay? Yung unguarded openness. Balikan natin yung ating dress code. Mga kapatid, di ba? Kung hindi tayo mag-observe ng dress code, isn't it true na we make ourselves open? Okay? At yung pinakita natin na openness, magkakaroon tayo ng tinatawag na mga unguarded moment dahil merong lalapit sa atin at magkakaroon ng mga ganun whatever conversation, mga kapatid. Okay?
Kailan ba mag-start na ang isang tao ay ma-scam? When a person begins to what? Try to open up, answer questions being thrown upang yung scammer all the more makikita what's something, okay, mga kapatid. Between a boy and a girl relationship, halimbawa, di ba, makikita natin mga kapatid na maraming mga scenarios na nangyayari. Okay? Bakit po? It's because it only starts with opening up something. Okay? Not only with regards to attire, but opening up something, information that is very much, ano po, very much private o very much personal na hindi dapat sabihin, mga kapatid. Even sa messenger, kumbaga. So, yun po ay isang bagay na kailangan tayong matuto at manalangin tayo, mga kapatid, na magiging full of wisdom tayo kung sakaling meron ganun na mga conversation, scenarios, gamit ang social media, mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon. And that being said, I am not saying na I am exempted of this, mga kapatid. Okay? We are all vulnerable to such weakness, mga moments of weakness, mga kapatid. Okay? So mamaya, balikan po natin kung ano yung ating, balikan natin yan at ano yung pwede nating pang-defense na hindi tayo mapunta dito sa scenario na kung saan katulad sa nangyari ni Kazak Yao na naging vulnerable siya sa kaniyang mga kaaway dahil pinakita na niyang lahat. In like manner na tayo sa ating modern times, paano tayo maging careful sa pag-open up, maging careful sa ating mga sharing, lalo na sa social media, at lalo na yung ating pag-implement o ang ating pamumuhay ayon sa ating dress code, mga kapatid. Okay? So, balikan natin mamaya, mga kapatid, as we have highlighted it. Moving on tayo sa verse 3. Basahin natin yung verse 3 as highlighted na kanina, mga kapatid. Let me read to you verse 3. Okay po. And Yasayao the Nabia went to sovereign Kasakyao and said to him, "What did these men say? And from where did they come from to you?" And Kasakyao said, "They came to me from a distant land, from Babal." And he said, "What have they seen in your house?" And Kasakyao said, "They have seen all that is in my house. There is not an object among my treasure that I did not show them." Yung issue on openness, yung issue on showing everything, mga kapatid, is very serious that we need to pay attention, mga kapatid. Very serious that we need to pay attention kasi po, yun ang nangyari, literal na nangyari kay Kasakyao. Okay? So Isaiah's questions reveal his alertness to the possible danger. Sabi nga ni Kasakyao, "They have come to me from far distant country." People whom we do not know just send a message via social media and responding to them even though we do not know is something that we need to learn from, mga kapatid. Even kung nakilala na natin in FB, for example, or in social media, pero hindi pa natin nakilala in person. Kailangan pa rin pala bigyan natin ng bigyan pa natin ng reservation. Kumbaga, I'm not sure kung ano yung tamang word, but bigyan pa rin natin ng reservation, mga kapatid, na hindi dapat i-open up. Okay? Hindi dapat ibahagi, share.
yung ating mga personal na buhay, mga kapatid. Kasi yun po ang nangyari dito. Lahat ng mga ari-arian, everything pinakita na po ni Kazak Yao sa kanyang mga panauhin, mga kapatid. Kazak Yao, dazzled by a doom culture of Babal, mga kapatid. Bakit naging nadazzled siya? Ibig sabihin na kung tingnan ni Kazak Yao yung culture ng Babal, quite elegant, quite a name, naging sikat, naging powerful na mga kapatid. Ngunit naging glaring ito sa kanyang mga mata. And dahil diyan mga kapatid, hindi siya nakapag-isip ng tama. Okay? Dazzled by a doom culture mga kapatid is something na nagbigay siya ng ilaw, halimbawa red or green na ilaw kung sa traffic light halimbawa, di ba? Masyadong glary, masyadong malakas yung kulay na yan kung nasa traffic light ka. Okay? But sometimes it can also be a glaring light that would give you, mga kapatid, yes, discreet yung tama nga word. We should be discreet, we should be cautious, we should be prudent and careful in our speech, okay, in our openness, mga kapatid, especially with the use of social media. Hindi lang sa social media, but even din po, mga kapatid, in the way we relate to one another, mga kapatid, bilang mga kapwa believer. Moving on tayo dito sa ating pagpapatuo dito. Kanina, nabasa na natin po yung information patungkol sa Babal. Okay? Si Kazak Yao, ang kanya pong pananaw is he's blinded. Meron po siyang spiritual blindness, mga kapatid, na kahit na yung Babal is already a fallen, okay? Fallen kingdom, mga kapatid. Kung basahin po natin yung Yeshayahu chapter 21 verse 9, okay? You don't have to read it. Yeshayahu 29 verse 9. Isaiah 21 verse 9. Sa nakaraang mga Shabbat natin, napag-usapan na po natin yan, na there was already a judgment of Abba Yahuwah against Babal. Babal is fallen. Look at verse 9, Yeshayahu 21 verse 9, which is nabasa na rin po kanina sa Kasaon, chapter 14. Mga kapatid, nabasa na kanina sa Kasaon, chapter 14 verse 8, 18 verses 2 to 3, fallen, mga kapatid. Fallen na po ang Babal. And yet, bakit po naging glary sa mata ni Kazak Yao yung Babal? Okay? Again, I think ang sagot dyan, mga kapatid, is because Kazak Yao is no longer what? Connected to Abba Yahuwah, but naging ano po siya, self-centered na po si Kazak Yao, mga kapatid. Moving on tayo sa verses 4 to 5. Okay? Yes, ayan, pinakita na ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Verse 5, so Yeshayahu said to Kazak Yao, hear the word of Yahuwah of hosts. Dahil dito pinakita niya, merong mensahe ngayon si Abba Yahuwah, mga kapatid. At ano yung kanyang mensahe? Look at verse 6. Basahin natin muli. See, the days are coming when all that is in your house, what your fathers have stored up until this day, shall be taken away to Babal. Not a matter shall be left, declares Yahuwah. Kung ano po yung lahat na pinakita nyo, kasali yung mga ari-arian ng inyong mga ninuno, yung lahat na yan, walang maiiwan sa inyo. That's the word of Abba Yahuwah. Mga kapatid, compare and contrast natin.
Nung unang word na dumating sa kanya ay mamamatay ka na. May lubha na yung kalagayan mo at mamamatay ka na. So ano yung response ni Kasakiao doon sa word ni Abba Yahuwah? He went into, okay, fasting. He went into prayer, mga kapatid. Na-extend ang kanyang buhay, 15 years. Nung na-extend na ang kanyang buhay, 15 years, ito na yung naging consequence, mga kapatid. Meron namang additional word si Abba Yahuwah. Ng lahat ng mga bagay na meron ka, itong lahat ay mawawala sa inyo. Okay? So, ano po yung ating pagbibigay halaga dito, mga kapatid? Yesaya foretells the deportation to Babal, which is due to unfaithfulness, mga kapatid, of Yehuda. Can somebody go to 2 Kings chapter 23, verses 26 to 27? Pwede pong somebody can go there. Pangalawang Hari po, chapter 23, 26 to 27. Magandang basahin po yan, mga kapatid, kung saan yung anak ni Kasakyao ay may ginawa dyan. Pakibasa po. Pangalawang Hari, 23, 26 to 27. Can somebody go there, mga kapatid? Ano yun, Brother Dan? 2 Kings Apo, chapter 23 apo, verses. 26 to 27. Okay po. Can I read? Yes, go ahead, Sister Asara Bacho. Okay. However, Yahuwah did not turn from the fierceness of his great wrath, with which his wrath burned against Yehuda, because of all the provocations with which Menashe had provoked him. And Yahuwah said, Even Yehuda I shall remove from my presence, as I have removed Israel, and I shall reject the city, Jerusalem, which I have chosen, and the house of which I said, My name is there. Okay po. So, meron pong ginawa itong Yehuda. Okay? Yahuwah did not turn from the fierceness of his great wrath, which his wrath burned against Yehuda, because of all the provocations with which Manasseh had provoked him. So, ano po ang nangyari dito, mga kapatid? Manasseh po is anak po ito ni Kasakyao, mga kapatid. Tama? Okay? Okay, in summary po, may mga provocation na ginawa dito, mga kapatid. Hindi po nagustuhan ni Abba Yahuwah. Okay? Basahin mo po yung verse 12. And verse 12, and the altars that were on the roof of upper room of Ahaz, which the sovereign of Yehuda had made, and the altars which Manasseh had made in 2 courtyards of the house of Yehuwah, the sovereign broke down and rushed from there and threw their dust into the Wadi Kidron, mga kapatid. So, meron palang ginawa dito yung anak po ni Kasakyao, meron siyang ginawa dito na karumal-dumal o abominable sa harapan ni Abba Yahuwah. If you wish to know it, you may read the entire chapter 23 ng pangalawang hari, mga kapatid. So, Yehuda herself rather, nagkasala kay Abba Yahuwah. Okay? And dahil dyan, added dito sa kasalanan din ni Kasakyao, ano mangyari po? Yesaya foretells what? Their coming deportation, mga kapatid. So, kumbaga, nalikom na. Kumbaga, nag-combine na lahat. Yung kasalanan ng anak ni Kasakyao na si Manasseh, yung kasalanan ng people of Yehuda, kasalanan ni Kasakyao, mga kapatid, all together, ano mangyari? They will be deported to Babal. Take note, yung Northern Kingdom, which is
Israel o Yazral, yung 10 tribes, matagal na silang na-deport o na-exile doon sa Syria. Ngayon, naging weak na ang Assyria. And then, ang next na mangyari, mga kapatid, ay ang Yahuda. They will also be deported. At dito sa verse 6, Yeshayahu already foretells. Na-announce na ni Yeshayahu na kayo ay ma-deport, mabihag, mga kapatid. Yun po ang tugon o announcement dito ni Yeshayahu, mga kapatid. Okay? This prepares the way for Yeshayahu chapter 40 to 66. Itong pangyayari nito, ito'y maghanda bilang transition. Okay? Kasi yung Yahuda ay mabihag na doon sa Babal, mga kapatid. So chapter 40 papuntang chapter 66, yun po kung ano yung mangyari habang sila'y mabihag doon, anong mangyari kapag sila'y makabalik na. Mga kapatid, these are all writings of Yeshayahu chapter 40 papunta ng chapter 66, mga kapatid. Yun po yung possible na mga background. Anong mangyari sa Jerusalem during captivity, dahil sa panahon na yan, makabalik din po sila, mga kapatid. Okay? Look at verse 7. Balikan natin yung verse 7 ng Yeshayahu, mga kapatid. Let's go back to verse 7. Ano po yung sinabi dito sa verse 7, then towards the ending na, mga kapatid. And they shall take some of your sons, and you who are born to you, whom you bring forth, and they shall be eunuchs in the palace of the sovereign of Babal. Ibig sabihin, yung mga anak mo, iilan sa mga anak mo ay madadala doon, magiging eunuch sila, magiging servant sila doon sa Babal, sa sovereign ng Babal. Yun po yung declaration ni Yeshayahu, mga kapatid. Then look at verse 8, itong pinakalas. And Kasakyahu said to Yeshayahu, the word of Yahuwah which you have spoken is... Mga kapatid, bakit kaya ang kanyang word good ang kanyang pinili dito? The word of Yahuwah is good. Pagkatapos niyang narinig ang lahat ng mga sinabi ni Abba Yahuwah, mga kapatid, unlike sa nakaraan, umiyak siya, nagluksa. Ngayon dito, mga kapatid, ano yung kanyang pagtanggap doon sa word ni Abba Yahuwah? Kahit na mapahamak ang sangkatauhan ng Yahuda, ang kaniyang mga anak ay mapahamak. Ngunit bakit ito yung kanyang respond? Sabi niya, the word of Yahuwah which you have spoken is good. Sabi niya, because he said, there is peace and truth in my days. So, what is in your heart and in your mind on that statement? Bakit niya sinabing good? Very personal pa rin, mga kapatid, di ba? Very self-centered pa rin. Kasi sa tingin niya, habang may buhay siya o habang may kaya si Kasakyahu, walang kalamidad na mangyari. Mag-enjoy siya ng safety, mag-enjoy siya ng shalom at mabuting kalagayan habang may buhay siya, mga kapatid. Pero hindi niya inisip na yung kanyang ginawa ay malaking kapahamakan, mga kapatid, doon sa sangkatauhan ng Yahuda, mga kapatid. So, dito natin makikita na irresponsibly Kasakyahu thinks, mga kapatid, only of himself. Ang inisip, kaya sinabi niya, the word of Yahuwah is good kasi hindi siya mapahamak. Kaya anong iniisip niya, mga kapatid? Irresponsibly, ang kanya lang mismong sarili ang kanyang iniisip, mga kapatid. He was once, mga kapatid, he was also
He was once a good leader of Yehuda, mga kapatid. At one point, he was a very good leader of Yehuda. Pero dito ngayon, ano po siya? Very selfish. Ang iniisip lang niya, ang kanyang sarili. Mga kapatid, he is disappointing, mga kapatid. He is a disappointing to as a man and as a father. As a man, dahil merong sangkatauhan na under sa kanyang responsibility. He is a disappointing father kasi may mga anak siya, mga kapatid, na dapat sana unawain din niya o unawaan niya, mga kapatid. But even more, sinabi dito, as to the stewards of Daud's dynasty. He was irresponsible bilang ka-line up ni Daud sa kanyang paghari, mga kapatid. At dahil sa kanyang ginawa, anong mangyari doon sa dynasty ni Daud? O di ba, mawawala. Kasi po ang kanyang mga anak ay mabihag na rin at hindi na mapatuloy yung line ni Daud bilang hari. Hindi na mapatuloy, but instead mapuputol na, mga kapatid. He is not allowed to act solely for himself, mga kapatid. He is not allowed to act solely for himself, mga kapatid. Hindi tama na ang kanyang iniisip lang, ang kanyang mga action lang ay para lamang sa kanyang sarili, mga kapatid. But sana, inisip din niya yung kapakanan ng kanyang mga anak, kapakanan po ng mga sangkatauhan, mga kapatid. Hindi niya binigyan ng pansin na merong threat na mangyayari doon sa kanyang mga pamilya, mga kapatid. He failed what? He failed the lesson that Abba Yahuwah has told him in chapter 38. He failed the lesson doon sa chapter 38, mga kapatid. Thus, ano mangyari, mga kapatid? Thus, failed to prepare his descendants to avoid disaster. Dahil hindi siya natuto kung ano yung mga lessons tinuro ni Abba Yahuwah sa chapter 38, dahil hindi siya natuto doon, so anong nangyari? He failed to prevent his descendants from disaster, mga kapatid. Kaya, common yung sinasabi na history, what? Repeats itself. Kasi ang nangyaring pagkakamali kahapon, the same pa rin mangyaring pagkakamali ngayon. At the same pa rin mangyaring pagkakamali sa hinaharap, mga kapatid. At dahil dyan, hindi napigilan ni Kazakyao na mapahamak ang kaniyang mga descendants, kasali na po ang sangkatauhan ni Abba Yahuwah doon sa Yehuda. So balikan natin yung tanong kanina, was it advantageous or disadvantageous na na-extend ang kaniyang buhay ng 15 years, mga kapatid? Maya, balikan ko kayo kung ano po yung inyong mga comment dyan. I'm going to make some closure, mga kapatid. Kanina na-highlight natin yung issue on vulnerability na sa ating mga dealing sa modern times. May mga unguarded openness na ating ginawa. Okay, nabanggit ko kanina yon, mga kapatid. So, ang tanong dito is, to make an ending here, possible ba na sana mapigilan yung disaster na mangyari? What could have been done to prevent disaster na mangyari sa next generation ng Yehuda after Kazakyao, mga kapatid? What could have been done to avoid such disaster na mangyayari, mga kapatid?
What could have been done upang hindi tayo ma-scam? Very painful word po yan. And I am not excluding myself. What could have been done na maiwasan natin ang mga bagay na yan, mga kapatid? Ang sagot, mga kapatid, is dapat merong tinatawag na wall of defense. As opposed to yung pinakita niya ang lahat, dapat merong wall of defense. Sa ginamit na word ng ating sister, dapat maging discreet. Okay, maging careful doon sa pag-open up ng mga bagay na hindi dapat i-open up, mga kapatid. Either man sa kilala o sa stranger o in whatever means sa ating social media, mga kapatid, dapat meron tayong wall of defense. Meron tayo dapat wall of protection, mga kapatid. Dapat meron tayong wall of boundaries. Lagyan natin po ng boundaries. Dito pwede, yan hindi pwede. Dito okay, yan hindi okay. Dapat ready tayo doon sa mga boundaries upang hindi makapenetrate yung mga gawa ng kaaway at sa ating vulnerability ay nagkakaroon tayo ng protection in moments of weakness, in moments of vulnerability, mga kapatid. Ano pong sinabi ng Proverbs o Masalyam 10:18 verse 10? Naalala niyo po, mga kapatid, what is being said in Masalyam o Proverbs 18 verse 10? Ano pong sinabi doon? The name of Yahuwah is what? You remember it? Proverbs 18 verse 10? The name of Yahuwah is our what? Strong what? Masalyam 18 verse 10. The name of Yahuwah is our strong what? You're not familiar with? Strong tower? Yes, the name of Yahuwah is our strong tower, mga kapatid. Proverbs 18 verse 10, mga kapatid. So, yung wall of defense, protection, and boundary, kailangan nakauna dyan talaga. Abba Yahuwah, yung pangalan ni Abba Yahuwah in all our dealings with everyone. Dapat yung pangalan ni Abba Yahuwah lagi ang nasa ating harapan at isip, puso, mga kapatid. The name of Yahuwah should always be there because dyan po sa kanyang pangalan, meron tayong wall of protection, wall of defense. Ang boundary nandyan. O, di ba? Psalm 91 ba yan, mga kapatid, no? Na he who dwells under the shadow of the Almighty. Ano pong mangyari? Meron pong protection. Those who are coming under the shadow of the mighty wings of Abba Yahuwah, His name, mga kapatid. Meron po tayong protection. Okay? Then lastly, another wall of protection natin is Shamot chapter 19 verses 5 to 6, mga kapatid. Exodus 19, 5 to 6. Ano pong pinag-usapan dyan? That if we hear His voice and we keep it, mga kapatid, Shema, that is Shema, Yisrael, Shema. If we hear His voice and listen and obey His voice, mga kapatid, anong mangyari? We shall become His treasured possession. If we hear His word and obey, that is Shema, and then guard His Torah, that is Shamar, mga kapatid. Anong mangyari sa atin? We'll become His treasured possession. Sa Yahudiat word, yan po ay sagula. We are shielded. We are protected and shielded by the Ruach HaKadosh, by His word, mga kapatid. But provided, Shema and Shamar. And then verse 6, mga kapatid, anong sinabi dyan? For you are my chosen people. You are my people.
So, ibig sabihin mga kapatid, tayo ay made apart people, mga kapatid. So, in short, yung ating wall of protection, wall of defense, is yung ating pamumuhay as a people of Abba Yahuwah. So, kung tayo man ay nalihis, then we become vulnerable, we become weak, and we become under attack. We can become under attack at any time, mga kapatid. So, nawa, that being said, what is this message to you? Ano po yung pangungusap ni Abba Yahuwah sa inyo batay sa ating mga napag-usapan on these 8 verses that we learned today? I'm coming back to you, mga kapatid. Ano po ang inyong mga saloobin? What is Abba Yahuwah talking to you? What is Abba Yahuwah knocking at the door of your heart? Ano po yung mga mensahe ni Abba Yahuwah? Please do share and paki-unmute at share, mga kapatid. Yada Yahuwah. Go ahead po, Brother Jeffrey. It's your turn to share. Go ahead. Shabbat shalom po sa lahat. Shabbat shalom, brother. Sa nakikita ko po sa akin is yung tayo po, tama yung sinabi nyo, we are set apart people. So being a set apart people, tinuturo rin kasi yung pamumuhay na yung simplicity. Tama. No? Kung titingnan nyo rin yung mga turo ni Yahushua, is yun nga kung ikaw ay maraming pera, i-share mo. No? Tama. Kung may marami kang property, i-share mo. Di ba? Kasi yung yaman na-acquire natin dito sa mundo, technically hindi mo naman talaga madadala. Wala eh. Wala. Ang yaman na makukuha natin is yung nasa na tayo, sa heaven or yung sa paradise with our maker. So minsan sa buhay din natin kasi minsan ang hirap magpaka-humble ba? Magpaka-simple. Hirap Minsan yung simple na buhay. Actually sa bawat tao including ako may natatagong yabang eh. Ang hirap magpaka-simple. Pero ang sa nakikita ko dito kay Hezekiah is at first yung humility. No, yung tanong nyo po, naging advantage ba or disadvantage? Sa akin is kailangan dahil sa pagiging humble ni Hezekiah nung time na yon, is kailangan suklian ni Yahuwah yung humility na yon. Kaya niya in-extend yung buhay ni Hezekiah ng 15 years. Number 1, humility versus yung pagiging proudful, pride, no? Siya yung pinakikita niya. Katulad ni King Ahaz na napaka-wicked king, pero nung time na nag-humble siya, yung pinakita yung humility niya, nag-humble siya before Yahuwah. Kita niyo, yung kapalit nun is hindi niya na-experience yung evil na mangyayari dun sa pamilya niya. So in return. So napakalinaw nun. And then so ibig sabihin talagang binibigay ni Yahuwah yung nararapat doon sa actions natin, no? Kaya nga kung minsan yung recognition, di ba, kung parang ang hirap tanggapin ng recognition ng mundo kasi na-receive mo na yung reward mo. Yung tinatawag na mas maganda yung reward na marireceive natin nung pagbabalik na lang ni Yahushua, di ba? Yes. Mas maganda eh. Kasi yung reward dito sa mundo, it will become a source of temptation. Actually, kasi buhay ka, marireceive mo yung reward mo rito, then mamamatay ka, wala na, makakalimutan mo. Makakalimutan, pero yung reward niya dala-dala ni Yahushua sa kanyang pagbabalik. Yung possession na yun is for eternity. Tama. Di ba? Yung crown of life, lahat ng mga promises. Doon kay Hezekiah, ibinigay ni Yahuwah yung nararapat na doon sa kanyang humility. And then for being proud after that is yun din yung kapalit. No? May kapalit din.
Sa atin ako marami na rin po akong nakita nakasamang including me also Opo. na doon sa kabila natin yung sa pinanggalingan natin pag-sharing na hindi natin mapigilan yung sharing, binibless ako ng ganito, ganyan. So, hindi natin, pero ang sa pagsasalita natin is biniyayaan, ano. Pero Mm. kung titingnan mo in a whole picture, parang ando doon na yung pagiging boastful eh. Correct. No? Di ba na para lang masabi na may ganito ka, pero maski sabihin mo doon sa tono ng pagsasalita mo is maging faithful ka lang and you will receive all these blessings eh. Mm. Di ba? Pero hindi in reality hindi naman eh, di ba? May mga believers na mahihirap, may believers kung ikaw maraming yaman that means deserving mo. And for me, no, personally, kung binigyan ka ng yaman, kung binigyan ka ng maraming katulad Baraka. ni Abraham, is because kaya mong i-handle. And I think sometimes ako nag-effort ako na magkaroon ng business na na maging masarap yung buhay ko. Pero hindi nangyayari, no? Pero ang ano ko lang doon is maybe Yahuwah knows my heart. Na hindi mo Diba? kaya. Kaya niya binibigay. Hindi ko kayang i-handle. At baka Tama. pag dumating yon, Mm. baka mas mawala. No? Mawala yung love mo. So parang ganon. Kay Hezekiah, ganun din. So sa atin siguro is a reminder na simplicity, because you are set apart people. Kung pinagbiyayaan ka is keep it, no? Keep it to yourself. Wala kang dapat ipagmalaki dahil number one, hindi naman sa atin yan. Actually, pinagkatiwala lang sa atin yan for stewardship. No? And take note, no? Kaya ka meron ng ganyan, katulad ng sinabi nyo, Brother Danny, no? In preparation for the next generation. Example for King David, para kay King Solomon. Nag-prepare si King David para kay King Solomon to prepare for the building of the temple. No, hindi para sa atin yung personally. So, sa atin, maybe, ako may mga anak din ako. Actually, mahirap mag-abroad. Pero, preparation yun para sa kinabukasan ng mga anak ko. So yun lang. Yun lang din yung hinihingi ko kay Aba Yahuwah na bigyan ako ng humility. At all times. Hindi maging proudful. At saka minsan yung ambition nando doon yun yung businesses, di ba? Actually, tanggapin man ng iba o hindi. Galing to sa sa Babylonian system no? It's a pride of life And take note, no, nung panahon ni Hezekiah, yung Babylonian is napakatanyag. Sa world history, yung ancient civilization na sa kanila yung eight wonders of the world, which is yung hanging garden, of Babylon. So imagine niyo na lang, no, yung popular na ng Babylonian siguro. So siguro doon na yung heart ni Hezekiah na magiging tanyag or kapareho ng Babylonian ang kingdom ko kung may pagmamalaki ko rin yung ganun. So sa akin po, yun po yung mga nakita ko sa lesson natin today. Alright. Okay pa. Yada Yahuwah. Maganda po yung mga points, Brad. Except doon sa hari na ating pinag-usapan sa nakaraan. It was not Haring Ahaz, but Haring Ahab. Opo. Haring Ahab po yun ang yes. yung nabanggit ko na-highlight natin sa nakaraan at na nag-repent dahil sa kanyang kasalanan at hindi inalaw ni Abba yung word na mangyari sa kanya dahil nag-repent at nag-fasting na siya. It was not Haring Ahaz but Haring Ahab po. Magandang mga points po yung mga nasabi mo while you're sharing. Meron tayong Zoom gathering na we share our praises and testimonies, no? Magiging careful pala tayo dyan sa ating mga praises and testimonies. Highlighted na rin po ni Brother Geoffrey, mga kapatid.
Yun na po ang aking nais na idagdag doon sa magandang realization. And speaking of reality yun, Brett, sa mga na-share mo na. Yada Yawa, anyone else? Sister Carasal, yeah, oh, you're here. Meron po kayong idagdag, sister? Sister Azara, Batchao, o anyone, merong idagdag? What is it, mga kapatid? Ano yung mensahe ni Abba Yawa? Added to what Brother Geoffrey has said. Brother Dimitrio, you wanna share something? Okay po? Brother Dan, Oh yes, Sister Azara. Go ahead po. Sister Azara Batchao. sige po, yung napag-usapan po natin na Kazakya who ay his life was extended for 15 years, di po ba? Apa. Eh, nakasulat po dito. And di ba pag nakasulat po dito, there is parang may emphasize, may impact po ng tao magkaganon na bibigyan ng pagkakataon. I believe na hindi lang si his Kazakya who, Brother Dan, sabi mo, history repeats itself. Ngayon din may mga, di ba, nagkasakit ka, nag-pray ka, ang buhay mo. Dito kasi na sinabi ng isang messenger na Yahuwah, nag-send si Yahuwah na isang messenger for him to tell na you will be given 15 years. Sa atin ngayon, wala naman eh. Hindi tayo, pero it is happening nowadays na parang, alam, bibigyan ako ng buhay, kaya, naku, sa umpisa lang ho, pag may buhay ka na, lalo na pag cured by a certain illness na akala mo mamatay ka na. Tapos parang, ngayon lang sa moment na yun parang, thank you, and you will really, makalimutan niya na po. Yung parang katulad kay Hezekiah, I believe na nakalimutan na ho niya yun na nga, maging self-centered ka na, nawala na yung humility mo. Kaya, dapat pala, we should be grateful na sa ating mga Yahweh believers, it will really come to us one day na pag halimbawa yung nasa airplane ako ba, turbulence ay 5 times, akala ko nag-pray ako, thank you for giving me another life. That means hindi nagsabi ni si Yahweh nagbibigyan ka, but that situation parang second life mo na yun. Kaya yung pag nakalam ka na may second life ka na, continue ka talaga sa Torah, continue ka talaga kay Yahuwah. And it is really, we should be very grateful na maraming tayo, parang constant yung pag-study natin kasi yan ang mag-protect po sa atin. Di ba sabi nyo, yung Torah ang mag-protect sa atin, si Yahushua ang mag-protect sa atin. So, kung wala tayong Torah, kung wala tayong Yahushua at Yahuwah sa ating buhay, yun na nga, maano po tayo, katulad ni Hezekiah, hindi na siya nag-pray. Puro na siya, sa sarili na niya. Magiging ganun po tayo. Kaya, alam mo yung it's been happening nowadays po, Brother Dan. Hindi lang natin nakita, but it's happening. Kaya lang, ngayon na nga, makalimutan natin at mawala tayo sa passing. Dito na tayo sa isang banda, kaya akala mo, another life, nakalimutan na. Kaya, palaga, yun na nga, Torah at obedience. Yan lang po, yan ang nakita ko, Brother Dan. Yada Yawa, mga kapatid. Wonderful sharing na wala tayong scenario katulad kay Kasakya na merong word na natanggap, extended for 15 years. But tayo, tama, no? Meron tayong mga panalangin, meron tayong mga scenario na extend ang ating buhay, di ba? May mga healing, may mga miracle, di ba, mga kapatid? So, totoo po yun na every day we experience miracle. Na dapat pala yung mga miracle na ating nararanasan should lead us to all the more give the esteem and praises kay Abba Yahuwah at patuloy na ating gagawin yung tama ayon sa na-highlight na ni Sister Azara Batchao. Yada Yahuwah po sa sharing na yan, added beauty and insights dito sa ating napag-usapan na.
Praises kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Anyone else would like to share? Brother Demetrio, if you have something to share, or kung hindi ba maingay dyan. Okay? Kung maingay na dyan sa inyo, maybe it's about time, mga kapatid, na ating bigyan ang panapos dito, mga kapatid. So, yes, ating pagpatuloy na pagpapaliwanag tungkol, mga kapatid, sa pangalan. Kayong mga manonood sa Republish, dito sa Assembly of Yahuwah Philippines, ito po yung pangalan na laging binibigyan ng halaga. 4 letters, Ya-Ha-U-Ha, mga kapatid. Letter Y plus AS, kaya magiging Ya. 2 ay U, kaya magiging Ya-U. And then lastly is A, which is AH. Ya-U-A. Ya-U-A po, mga kapatid, ang ating Aba, kung saan pinadala po niya ang kanyang anak. At ito po yung pangalan po ng anak. First 3 letters, the same po sa pangalan ni Aba Yahuwah, Ya-Ha-U. And then ito po yung last, parang letter W, but ito po ay Sian. SH sound, Sian. And then last, parang letter O, but ito po ay Ayan. A. Ya-U-Siya. Ya-U-Siya. Ya-U-Siya po ang ating Misaya na kung saan pinadala ni Aba Yahuwah upang siya po ang mamatay doon sa kahoy. Mga kapatid, sa mga natutunan natin ngayon, marami pong pangungusap si Aba Yahuwah sa atin. Kayong mga manunood sa Republish, whatever that is na Aba Yahuwah ay nangusap sa inyo, mga kapatid, let it be so. Na kung ano yung mensahe ni Aba Yahuwah sa atin, let's give it more serious response, mga kapatid. Na tanggapin natin ang kanyang mga salita at ating isabuhay, mga kapatid. Yada Yahuwah, Hashem Yahusha, and all his team, mga kapatid. Kay Aba Yahuwah sa kanyang mga katuruan at sa kanyang mga salita na ating napagbulay-bulayan. Yada Yahuwah.